Kausapin na natin siya. Nasa Zoom pala natin si LTO Chief Assistant Secretary Marcos pa rin, Lacanilaw. Asek. Sabi siguro, middle name ba niya yung pa rin? Asek Lacanilaw. Magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning po, Ka Tunying, Ka Jerry. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Wag kayong magtatampo sa amin, ha. Masaya lang kami pag sinasabi namin yung Marcos pa rin. Okay lang po. Kasi yung kapatid ko na ang pangalan niya Marcos Taberna ay Marcos pa rin Taberna yon. At yun Marcos talaga. Marcos talaga yun. COS kayo, kolorum kayo Marcos KUS. Opo, speaking of drunk driving, may batas tayo sa anti-drunk and drug driving. Na-implement ba yun talaga, Asek? Opo, sa katunayan po, nung isang araw lang, may nangyari ho na isang motorista na bangga yung pick up ng isang TV network. Opo. Na yun pala, lango sa alak. Nag-positive siya, pinapunta namin yung enforcer ho namin doon. Yun nga, lasing na lasing yung tao. So talagang yun nga ho yung parati kong pinapaalala na wag nilang gagawin kasi talagang mapapahamak sila sa ginagawa nila. Yung pong, meron ba kayong mga gamit? Ayun. Yun ang importante. Breathalyzer. Opo. Meron po, sa kasalukuyan po, yung breath analyzer namin, meron po kami dito sa NCR, sa Metro Manila, ng 400 units. Bukod pa ho yung mga nasa probinsya, tapos may parating din po kami na hopefully by this week po, dumating po yung additional po naming stock. Yun ho bang breath analyzer na yan pang ilang bote na bago niya ma-detect? Para ma-detect yung alcohol. Apo, yun pong marami po siya. Yun nga po yung mismong aparato, 400 units po yung aparato namin na kaya pong mag-check po ng kung hindi ako nagkakamali, mga 5 check pwede siyang gamitin, pero yung mismong yung sinusubo sa bibig kasi brand new po yun ang ibig sabihin bago po yun. Yun ho yung pinapalitan ng bago bawat tao. Kahit ho ba isang shot lang sabihin isang shot lang naman ako ma-detect man nun at nung breath analyzer na yan. Opo. Nagkaroon po kami ng pag-aaral na nung pumasok po ako, sinubukan po namin na kaunti lang. Nagkuha po talaga. Talaga. So kahit hindi lasing, baka sabihin kasi mayroong nagpapayabang. Pare, hindi ako lasing. Hindi ako lasing, pare. At alam mo ba, kayang-kaya ko pang magmaneho kahit naka isang case na ako ng beer. May ganun yung bang pinagliti Rod Navarro sa Kayabangan. Yung kaya daw niyang i-handle yung kanyang alcohol. May ganun. Paano po ba? Ano ba level niyan? Pasensya na. Sinurprise namin kayo Meron bang kanyan? Meron po. Meron pong certain level po. Kagaya po nung nangyari po nung last weekend, yung bumangga dun sa isang sasakyan ng TV network. 0.29 yung kanyang alcohol level. 0.29. Ano na po yun, Katunying, umabot na po kasi nangyari yung aksidente gabi. Na-inform lang kami halos madaling araw. So na-dispatch, may oras na nakapahinga siya pero lumabas pa din. Magaling yung breath analyzer na yun. Walang lusot. Yung napapanood natin sa mga pelikula, yung sa mga Hollywood movies. Yung pinaglalakad. Ginagawa ba yun ng LTO? Actually po, ginagawa po, pero tingnan kung talaga po. Initial initial assessment muna. Kasi minsan sinasabi na hindi siya nakainom, so tinitingnan muna po doon. Pero pinaka-finale po namin yung breath analyzer talaga. Wala talagang kawala doon Opo, meron po kasing lumalabas na parang parang resibo siya, papel, na nagagamit na po ng pagpa-file ng kaukulang kaso sa amin sa LTO dun sa taong nakainom. Linawin siguro natin na hindi ang bawal ay yung pagmamaneho ng nakainom. Baka kasi iniisip nila na bawal lang lasing. Bawal lang magmaneho ang lasing. Pero kapag nakainom lang at kaya naman ng sarili,
Eh yung iba paniniwala, pwede na yon. Bawal din yon. Asek, ano? Opo, kasi tayo naman po, nakakainom din tayo. Kasi yung kahit isang bote nga lang ho ng beer, may tendency antukin yung driver. Yes. So Ayun, maka-aksidente siya. Kahit sabihin nila na hindi, walang masyadong epekto sa akin, pero may tendency po na talagang antukin siya at makatulog. Totoo po yan. Eh ngayon, nung matagal na namin pinag-uusapan ni Kumbachero, pwede bang maging proactive ang LTO? Halimbawa, medyo iikot-ikot na kayo sa mga nightclub o sa mga kabaret, bar, sa mga kabaret. Sa mga kabaret. Yung pinupuntahan ni Kumbachero. kabaret. Para malaman lang kung Pagsakay ng pagsakay. Huli ka na. Pag-andar mong lasing to. Opo. Actually sir, ang programa kong gagawin, kasi konti lang po ang taon ng LTO, pero ang plano ko po by January, hahatiin ko ho ng 3 shift, mag-hire kami ng additional na tao, nag-request din po ako sa Coast Guard, maglalaan po ako ng tao sa gabi. Ayun. Para yung purpose po nito, yung sa gabi, karaniwan ho kasi ng mga kababayan nating nakainom galing sa club o galing sa party, yun po yung prone na kagaya ho nung natandaan nyo sa E. Rodriguez, yung nilabas po ninyo, nagkarera po yun eh. May report po na nakarating sa akin na nakainom po yun. Kaya po yun malakas yung mga loob nila na magkarera dahil nga may karga sila ng alak. So by next year, starting next year, pwede ba natin sabihin na proactively ang LTO medyo may ikot-ikot ng ganyan. Meron sabi nga, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Opo, yung po kasing sa paggabi po Katunying, 'di ba? Wala paglabas nila sa mga party, wala nang traffic Diyan na sila magtatakbo. So yan na aksidente na kaya yung nangyari nung last weekend nakabangga yung tao. So ganun din po. Kaya kailangan po namin maglalaan na po ako ng tao na although meron naman po kami pero mas may dedicated kami na naka-assign sa gabi. Pwede ho siguro din na tayo si Kumbachero, magtayo tayo ng deputize niyo po kami. Bukod sa tayo ng deputize, pwede rin tayong magtayo ng isang kumpanya na katulong ng katuwang ng LTO na on-call driver. On-call. Yung mga ganun, di ba? On-call drivers. Yung napapanood natin sa K-drama. Muje. Ayos! Lasing na kasi may designated driver nila. Merong driver na matatawagan. Baka pwede. Hindi ba ginagawa dito yun, Asek? Wala po akong balita sa ganun. Pero kadalasan po kasi, yan naman ho ay barkadahan. At least kahit isang barkada nila, wag maglasing. Wag mag-inom. Sorry. Walang pumapayag. Malungkot po yun dapat talaga sasabihin, pulutan ka lang. Baka naman po yung ka-table nila ay marunong magmaneho. Patay tayo dyan. Mas masama ho Dahil yung ka-table, bilang na bilang yung iniinom nun Doon daw ang kita nila Anyway, Asek, yung po bang isang nambatok o ng isang nagtutulak lang ng cart, nakainom ba yung kolokoy na yon? Pakita nga natin yung video, Mother, may video tayo ito po. Pakita lang natin, Asek. May audio ba yan? Ayan po. Ayan. Yun Kuya, wag ka manakit, kuya. Kuya, wag ka manakit. Ayun naiyak yung bata. Nakita niya yung... Baka yan may... Asek, natukoy niyo na po ba kung sino tong driver na to? Opo, actually Katunying, na-locate ko po yan kung sino yung driver, kung saan yung address niya. Nakakadurog ng puso yung ginawa niyang yan. Ang istorya niyan, Katunying, kasalubong niya yung mag-ama na may nagtutulak ng kariton, kargador yung ama. Ngayon, yung bata, ang tutumbukin ng pick-up yung bata Ang ginawa nung ama, inilihis niya. So, syempre, yung pong kariton, medyo mabigat yun malaki. Inuna muna niya yung bata. Tinamaan niya yun ng pick-up yung kariton. Bumaba si driver at yun na.
pinagmumura yung mag-ama, sinapok yung tatay sa harap ng bata. Buti na lang ho, malaking bagay yung mga tumulong, yung nag-video. Opo. Kasi talagang Katunying, abuso ito. Walang disiplina yung ginawa niya. Hindi siya naawa dun sa bata. Tayong Pinoy kasi, Katunying, pagka syempre, di ba, kahit anong galit natin, nakita natin may bata, mag-ano tayo magmemelo tayo Totoo, pero totoo. ito, kakaiba ho itong taong to. Tapos yung sinaktan ng isang tao yung ama niya, di ba? Makikita ng bata, pambihira. Iba rin ang dating sa bata noon, Asik. Traumatic. Yes, sir. Tsaka sinisigawan niya, minumura niya. Siyempre, pati yung bata, sir, sila pareho So, hindi ho katanggap, Katanying. Pasensya na, pero itong medyo matindi itong taong to. Ito'y walang karapatang magmaneho. Opo. Ano po pangalan niyan? Pwede ba nating banggitin yung pangalan niya? Nasa phone ko po pero ang opo. first name ho Carlo. Carlo. Oo. Suspended na yung license niya, no? Oo, naka-alarma ho yung sasakyan niyan. Suspendido yung license niya habang pong i-hearing namin. Pero hindi po ibig sabihin yun na ang desisyon. Magkakaroon po kami ng desisyon niyan after po ng hearing sa Miyerkules. Opo. Bukas po pala. Bukas Miyerkules. Opo. Opo. So, Bukas. ibig sabihin na baka may mga nanonood sa atin mga driver, kahit nakababa ka ng sasakyan mo, hindi ka naman nagmamaneho, anong violation nun? Parang wala siyang karapatang magmaneho, parang ganun. Paalala ko nga po sa mga tao nun, sinabi ko nga po sa mga kababayan natin na yung road rage, yung pagbaba sa sasakyan, tapos lalo nang mananakit ka, ay hindi namin pababayaan ng LTO na gawin mo yan. Kasi talagang yung pribilehiyo mo sa lisensya mo ay talagang mawawala sa iyo pagka ginawa mo yung mga ganyan. Kagaya nito, napakalinaw nito. Last na lang po, Asek, Opo. meron kayong plano na gawin? Naniningil pala ang LTO pagka yung motorsiklo ay merong box sa likod? May sinisingil pala ang LTO doon? Opo, ganito po yan. Yung pong mga top box natin sa likod ng motorsiklo, yun po pala ay nagbabayad ng mga kababayan natin ng 100 pesos per year. So, medyo mabigat po yun. Yung pong top box ng motor, doon natin nilalagay yung mga helmet natin, jacket natin, yung gamit standard. Naglalabas po ako ng memo today, hindi po kasi natapos kahapon, tatanggalin ko na po yan starting by January 2026. Yan po ay isang regalo ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, sa mga kababayan natin na nagmumotor. Natanggalin na po yung mga additional fee na, yun nga po yung sa 7-point agenda ko, na pahirap talaga na bakit mo kailangan i-fee ang tao ng ganyan? Kailangan naman talaga ng motor yon. So, matagal na po ba yan? Matagal na po bang sinisingil yan? Matagal na po. Matagal na po. Ang bihira, Hindi natin alam, Akalain mo, sa dami ng rider, tapos dami ng motorsiklo, tapos merong parang matik, may lagayan ka ng helmet mo, bayad ka na pala doon, times 10, times 100 kagad per year yon. Per year po yun. Per year? Kung yung iba mga kababayan natin, 3 yung box, yung mga naka-GS, 300 yun. Although mayaman sila. Pero syempre, every year, 300 yung binabayad nila. Ang kawawa yun pong mga pobre na naghahanap buhay, mayroong box sa likod. Mabigat po yung 100 kada taon kasi kahit paano savings na po nila yun yun po, starting po by January, wala na po yan. Wala na po kayong babayaran na 100 pesos additional sa rehistro ninyo yung para sa top box. Doon sa mga bagay yan, malaking bagay yan. Doon sa mga nagbibiyahe ng Angkas, Move It, at iba pa na may top box. Sandalan din yun nung naka-angkas. Kaya medyo hindi siya para protection din yan. Protection para sa safety rin ng naka-angkas yun .
Tsaka po yung mga gamit nila, sir, kung sila, lalo na ngayon, mga may pinamili sila, malagay nila doon, at least hindi po nakaka-disturb habang sila po ay nagmamaneho. Kaya po, nagtataka ako bakit kailangan po nilang i-charge noon yun ng tao. Kaya po, nung nagkaroon kami ng suhestyon, agad naman pong inaprubahan ng yun nga po ng ating Pangulo na ito po ay tulong din para sa mga tao. Kaya ito po yung regalo ng ating Pangulo sa mga nagmumotor nating kababayan para naman po mabawasan man lang yung yearly na binabayaran nila kahit ito'y 100 pesos pero mabigat malaking Hindi, saka, savings na rin nila. Teka muna, Sek, gaano karami ba ang nagpaparehistro na motorsiklo taon-taon? Sa motorsiklo po, sa ngayon sir, umaabot ng monthly po Monthly. monthly ang motor na nadadagdag sa atin na almost 500,000. 500,000? Buong Pilipinas. 500,000 di times 12. Di, gaano ba yan? Kayo na nga magkwentas. Mga 6 million. 6 million. Ano lang po yun, Katunying, yung bagong pumapasok. Wala pa yung mga lumang dati mga nandito na. Oo. So pag sinama po ninyo yan, medyo malaki po. Kasi kunwari lang yung 6 million na lang yung binanggit ko. 6 million times 100, that's 600 million. 600 million pala yun? Ano, 600 million na i-give up na ng gobyerno dahil pabigat ito sa ating mga kababayang nagmumotor. Opo, malaki po siya pero marami naman pong pinagkukunan na iba ang LTO pero ito po kasi yung unnecessary na talagang nagpapabigat po na meron naman pong sa registration naman ng motor meron namang kinikita ang gobyerno dito pero ito po talagang additional na medyo nakakabigat po. Yes, sir. Opo. Naku, may phone-in question po dito. Aba, bago lang namin kayo pakawalan. Totoo ba na kapag ka ang sasakyan ay mamahalin at ang halaga ay 6 million pataas, ay hindi na pwedeng iparehistro kung saan-saan, kundi dyan na sa opisina ng LTO Main? Opo, ganito po yan. Yun yung mga brand new po yan. Brand new na sasakyan, 6 million po pataas dito na sa central office. Nung araw po nangyayari yan na dito sa central office para na-check talaga, naiiwasan yung nangyari sa Bugatti, naiiwasan yung nangyari sa Diskaya, na kung saang-saang area po na parehistro na kahit walang proper tax payment, nakalusot sa LTO. So sa ngayon po, naglabas po ako na above 6 million mga nahalaga ng sasakyan, yung mga Ferrari, Lamborghini, Porsche, dito sa central office po yan irirehistro para monitor po namin. Pangalawa, sigurado namin na may proper documentation silang ipapasok. Ngayon naman po, yung 6 million below na mga luxury vehicles, sa lahat ng mga regions, pwede po yun. Pwede naman. Ayun. Opo. Eto, may phone-in question din dito. May phone-in question din, sir. Required pa rin ho ba talaga na kailangan ang isang sasakyan na pumapasada o nasa kalsada ay may kopya ng ORCR kahit na hindi original? Opo, required po talaga kahit Xerox copy lang na siguraduhin po nila na meron po silang dala-dala sa sasakyan nila. Kasi kung ano't ano man po ang mangyari, ma-involve po sa aksidente yung sasakyan, may pagkakakilanlan yung sasakyan habang nag-iimbestiga yung mga otoridad po natin. Ito pala kasi nagtatanong, nanalo ng motor sa raffle. Hanggang ngayon daw walang papeles, hindi niya magamit. Opo, puntahan po nila. Ngayon po napapansin ko may mga dealer po na hindi pa rin na nagsasubmit kaagad sa LTO. Kaya pagka po meron pong silang experience na ganyan sa kotse, motor, na lampas na po ng actually minsan 15 days lang po talaga yan Pero pag lumampas ng 15 days, talagang mag-ano na po sila, pumunta sila sa dealer, magreklamo sila. Pag sinabi ng dealer na sa LTO, hindi po kailangan i-verify nilang mabuti kasi sa amin po hindi po nagtatagal. Lalo na po ngayon, may binaba po akong order na
once po na yan po ay hindi pinrocess kaagad, ay may liability po ang dealer, baka matanggal ang kanyang accreditation. Dati kasi pinagsasabay-sabay nila ng mga dealer. Opo. So yung mga naunang nakabili, natatagalan na mailabas yung rehistro nila. Ngayon, hindi na obra yun. May liability. Yun pong kadalasan, yung pong mga may-ari, yung mga dealership, gusto nila ma-process kaagad. Nagkakaproblema, sir, yung mga liaison officer. Minsan, may tinatamad, mabagal, kaya yun. Pero sa ngayon naman po, lahat tinitingnan po namin para mas mabilis po yung proseso. Yes, sir. Yes, sir. Asek, maraming salamat Thank po, you, Asek. Asek Marcos Parin, Lakanilaw, sa pagkakataon. At balita namin, pupunta kayo sa airport para... Opo, yung magsasalubong po ngayon po nung ating mga OFW galing pong abroad. Lahat po kami, ng mga karamihan po ng kabinete ng ating Pangulo, ako nga lang po yung pinakamababa doon, ma-invite po nila na mag-join. Kasi ang LTO po, yun nga, tumutulong po kami doon sa mga OFW po natin na yung mga lisensya nila. Okay. Asek, salamat po. Ingat po kayo. Salamat po. Asek. Salamat po. Si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Parin, Lakanilaw. Lakanilaw.